inaasahan, ang kabalikat ng bayan. Handog sa miyembro, serbisyong magkabago. Express. Let's all give a warm virtual round of applause to Sir Jeric Malyari. Sir Jeric, mabuting araw po. Okay, maraming salamat sa ating napakagaling naman na facilitator ngayong umaga. So we will now be discussing the last topic for our webinar, and this is the SSS death benefit. Napag-usapan na kanina yung retirement and yung funeral benefit. Now, pag-usapan naman natin yung benepisyo sa mga may iwang mga mahal sa buhay, ang ating SSS death benefit. So, bigyan muna natin ng kahulugan or definition. Ano ba ang SSS death benefit? Death benefit is a cash benefit granted either as a monthly pension or lump sum sa ating mga beneficiaries, sa ating beneficiaries ng isang yumaong SSS member. So, kung halimbawa kayo ay retirement pensioner, kung isang member ay retirement pensioner at meron siyang mga primary beneficiaries pa, papasa sa kanila ang pensyon. Kung hindi naman siya retirement pensioner, meron lang tayong ilang qualifying condition para meron ding benepisyong may iwan para sa ating mga mahal sa buhay. So naririto po ang ating qualifying conditions. Dalawa po ang maaaring makuha, either monthly pension or lump sum. Ang monthly pension, from the word itself, pag sinabing monthly pension, buwan-buwan, may tatanggaping benepisyo or pera ang ating beneficiary sa SSS. Ibinibigay po ito sa ating mga primary beneficiaries provided na yung namatay na SSS member ay may at least 36 months na naihulog bago po yung semester ng kanyang pagkamatay. Yan. Kung wala namang 36 yung ating membro na naihulog sa SSS, ibinibigay naman po yung lump sum amount. Pag sinabi namang lump sum, ito po ay one-time payment or isang bagsakan lamang kumbaga, at ito po ay tatanggapin ng kanyang primary beneficiaries kung wala pong 36 months na naihulog yung kanilang mahal sa buhay bago po yung semester ng pagkamatay niya. At ganun din, ibinibigay po ito sa ating secondary beneficiaries naman kung wala pong primary beneficiaries yung yumaong miyembro, regardless of the number of contributions paid bago po yung semester ng pagkamatay. Ang tanong, naririnig natin yung ating mga beneficiaries, sino ba ang ating primary at secondary beneficiaries? So sa batas po ng SSS, meron po tayong tinatawag na hierarchy or order of beneficiaries, pagkasunod-sunod ng mga beneficiaryo. Ang una po nating hinahanap ay ang ating primary beneficiaries, ang dependent legal spouse and minor children. When we say legal spouse, so dapat legally married, dapat meron po marriage certificate. And dependent legal spouse, syempre yung support, financial and emotional support ay naroroon. Ganon din po yung ating mga minor children. Ang mga minor children po sa SSS ay mga anak po natin na below 21 years of age. Sila man ay legitimate, legitimated, legally adopted, or illegitimate child. Kapag below 21 years old, unmarried and not gainfully employed, kasama po sila, kabilang sila sa mga primary beneficiaries. Ngayon, kung yung anak po natin ay may congenital disease or disability since minority age, kahit lumagpas na ng 21, tuloy-tuloy po ang pension nila habang sila ay nabubuhay. Sa spouse naman, maliban na lang kung mag-asawa o muli o magkaroon ng cohabitation o live-in partner, matitigil na po yung pension kapag nagkaroon po ng any partner or nagpakasal ulit yung naiwang asawa. Okay. Ngayon, tingnan natin kung wala pong primary, syempre naririyan ang ating secondary beneficiaries, ang ating mga magulang, dependent parents ng ating yumaong miyembro. So kung buhay pa po sila parehas po ang mga magulang natin makakatanggap ng lump sum amount. At kung wala na rin ang mga magulang ng yumaong miyembro, titingnan na po natin yung nasa form ninyo na mga naipasa sa SSS nung nabubuhay pa yung miyembro. Lahat po ng E1 at member data change request form, yung iba po may NW1 pa or RS1, yung mga dating self-employed, yung mga forms na naipasa nyo sa SSS, yung mga na-declare po ninyo na beneficiaries, titingnan po natin yon at sila po ang babayaran natin kung wala pong primary at secondary beneficiaries. Papaano naman daw kung walang primary, walang secondary, wala ding nailagay sa designated, hindi nakapag-update? So, sino na ang babayaran natin?
Sa ganyang kaso po, hahanapin na po natin ang inyong mga kaanak by level of consanguinity and affinity, by blood, or by law. Titingnan natin kung sino po ang nearest relative po ninyo in accordance to the law of succession sa ating family code ng ating bansa. So, sinong nearest relative? Divided equally po ang benepisyo. Tandaan po natin, no, nabanggit ko na to kanina, pero as a review, si primary po nagpe-pensyon kung meron po yung membro na yumaon na at least 36 months. Kung wala naman 36 na naihulog sa SSS, 36 is katumbas po ng 3 years, no? Pero hindi po kailangan sunod-sunod na 3 years. Kahit hiwa-hiwalay po yung hulog niya. Basta ang total na bilang po ay 36. Kung wala pong 36 na naihulog sa SSS, lump sum amount ang maipagkakaloob ng SSS sa atin. Ganon din ang ating mga secondary hanggang legal heirs, regardless of the number of contributions, with or without 36 months, lump sum po ang mapagkakaloob sa kanila ng SSS. Okay. Ngayon, pagdating naman po sa halaga sa computation po ng ating death benefit, particularly sa ating monthly pension, same formula po tayo na ginagamit sa retirement benefit. Ganon din po sa total disability. Ang pinagkaiba lamang sa total disability, of course, may supplemental allowance po na idinadagdag sa SSS. Pero almost the same formula po tayo. Meron po tayong, ito po yung sa formula ng retirement, which is the same formula para po sa ating death benefit. Pinakita ko na lang din po dito, the average monthly salary credit, credited years of service, and number of dependent children, if any. Patungkol dun sa average monthly salary credit or AMSC, titingnan po natin yung last 60 months na naihulog ng miyembro, yung salary bracket po nun, at kukunin po natin yung total amount divided by 60 or last 5 years. Or, pwede rin naman po lahat ng naihulog nyo sa SSS, i-divide po natin kung ilan po ang bilang nun. Alin man ang mas malaki sa dalawa, yun ang gagamitin natin na factor or halaga para po sa computation ng average monthly salary credit. Ang multiplier naman po natin ay yung ating credited years of service or CYS na tinatawag. Ang CYS po natin ay magkakaiba po ang formula sa pagko-compute. Maaari pong A plus B plus C. So medyo technical lang po ito, no? Pero makinig lamang po kayo maigi. Sa A, pag sinabi po nating A, kung kayo po ay miyembro ng SSS below 1985, so ibig sabihin mula 1984 pababa, 1980 ka miyembro ng SSS, sa bawat taon na yon, with or without contributions, 1 point kada taon, 1 CYS per year ang computation po natin. So bilangin nyo lang po, with or without contributions, below 1985, 1 CYS per year. So parang point system po siya, no? Ngayon, sa letter B naman, mula taong 1985 hanggang 2001, para magkaroon kayo ng 1 point sa bawat taon or 1 CYS sa bawat taon, dapat may hulog kayong at least 6 na buwan. At least po, at least. Ibig sabihin kung kumpleto po yung hulog nyo sa bawat taon hanggang year 2001, so bibilangan nyo po siya ng 1 CYS per year. So, 1985 to 2001. At mula 2002 naman hanggang sa kasalukuyang petsa, bibilangin po natin yung hulog ninyo at saka po natin i-divide by 12. Okay? So, yan po yung sa CYS natin. At ang formula po natin sa ating pension, ito po ay applicable para sa retirement, death, at total disability benefit. So whichever is the highest among these three formulas, yun ang ginagamit ng SSS. Kung ano po yung mas benepisyo, mas may malaking benepisyo para sa ating miyembro. So tatlong formula po yan, 300 plus 20% of AMSC. Nabanggit na po natin yung AMSC. Yan po yung ating average monthly salary credit. Plus 2% ng AMSC multiplied by CYS. Ano nga po ulit yung CYS? Naalala niyo po ba? Credited years of service. So, formula number 2, 40% ng ating AMSC or meron tayong minimum pension. 1,000 kada buwan if less than 10 credited years of service para sa ating total disability and death pension. At 1,2 naman kung 10 CYS at least. 2,4 naman if with at least 20 CYS. And additionally po,
effective January 2017, meron po tayong additional benefit na 1,000. Automatic ko. Ano po yung lumabas sa formula ng bawat isa, whichever is the highest sa tatlong formula, automatic dadagdagan po natin ng 1,000 yung matatanggap po ninyo. At syempre, every December, kung pension po yan, meron pa po kayong 13-month pension. Yan. Ngayon, paano naman po yung ito po madalas po ito tinatanong, ano pa yung ibang matatanggap maliban sa death benefit? At ano ba yung mga posibleng ibawas o deduction sa ating matatanggap na benepisyo? Siyempre, doon muna tayo sa benefit, yung matatanggap. Other benefits. So, naririto po yung tatlo sa idaragdag po sa inyo. So, every December, nabanggit ko na rin naman to kanina, summary na lamang po. 13-month pension every December maliban po sa inyong regular pension, may 13-month pension po tayo. Lahat din po ng ating survivor pensioners ay makakatanggap po ng additional 1,000 sa kanilang pension na tinatanggap effective January 2017. At yung mga anak po natin na below 21 years of age, yung ating dependent child ay makakatanggap din po ng dependence pension. Katumbas po ito ng 10% ng inyong monthly pension or 250 pesos, alin man ang mas malaki sa dalawa. Hanggang 5 bata po or 5 minor children ang binabayaran po natin. Ngayon, kung meron po kayong more than 5 dependent children, magsisimula po tayo sa pinakabata. Ayan. Ano naman po yung mga posibleng ibawas sa ating death benefit? Una po, yung ating mga hindi nabayarang loan sa SSS. So, kung meron pong naiwang utang yung ating yumaong miyembro, ibabawas po ito sa kanyang sa makukuhang death benefit ng ating beneficiary from the date of contingency. Okay? At doon na rin po magka-cut yung ating charging of interest and penalty. Siyempre, alangan namang mag-charge pa si SSS ng interest and penalty, ay patay na yung ating miyembro. From the date of contingency, ay doon na po ibinabawas yung mag-i-stop yung ating interest and penalty. Pangalawa, overlapping sickness, maternity, and partial disability benefits after the month of death. So, hindi na po siya isinasama po dyan. And the settled unemployment benefit in the event of the following. Number 1, when the involuntary separated employee files a case complaint against his or her employer and the final and executory resolution thereof showed, letter A, the substantive or procedural procedure process was complied with the termination of employment based sa any of the just causes sa ating labor code, or that the case employee resulted in the reinstatement of the involuntary separated employee with the payment of back wages. And pangalawa, when the employee is rehired or reemployed within the compensable period or within the 2-month period from the date of involuntary separation. Yung ikalawa po ay tumutukoy sa ating unemployment benefit. So, yung mga nag-file ng unemployment benefit at pumasok dito sa dalawang ito ay ibinabawas din po sila sa ating death benefit. At panghuli po, pensions paid after the date of the deceased, retiree, or permanent total disability. Kumbaga may tinatanggap ang pension at hindi po na-report kaagad yung pagkamatay ng ating miyembro, so maaari po siyang ibawas, and overpayment or undue payment of benefit to the member or his or her beneficiaries. Okay? Okay, para naman po sa ating mga kinakailangan dokumento, naririto po ang listahan. So, maaari nyo pong sundan ang SSS Circular Number 2022-009. Maaari nyo po i-scan ang QR code na nasa inyong screen para po makita po ang kumpletong listahan ng mga requirements at ang filing po natin. Ito po, sa circular na ito, pinapakita po yung online filing process ng SSS and EC Death Benefit Claim through the SSS website o yung ating My SSS portal. Kasi maaari na po mag-file kahit yung mga easy claims sa online natin. Ang mga easy claim ay tumutukoy sa mga benepisyo na may kinalaman po sa pagkamatay ng ating miyembro nang dahil sa kanilang pagtatrabaho. Under the Employees Compensation Program, meron pong programa ang ating EC na may benepisyo rin po matatanggap ang kanilang mga beneficiaryo. So, SS and EC Death Benefit. Sundan nyo po ito. Nandiyan po yung ating QR code sa ating screen.
Ikalawa po yung ating SSS Circular 2020-010. Ito naman po yung revised list of documentary requirements para sa ating retirement and death benefits. Available po ang mga ito sa ating website. Subalit kung nais nyo na po ma-access ngayon, maaari nyo po screenshot or i-scan na ang ating QR code available sa ating screen. Okay. Ito rin po yung ating death claim application. So sa mga nais mag-file over the counter at magkaroon kayo ng appointment sa ating branch, maaari nyo nang i-download ang ating application form upang sa ganun ay pagdating nyo sa opisina, ready na yung anyong mga dokumento. Yan yung ating application form. Available po ito sa ating SSS website. Okay. May kinalaman po sa ating nabanggit na Circular 2020-0110 o yung ating documentary requirements for death benefit. Ito po yung mga basic requirements. For our primary beneficiaries, hahanapin po yung ating marriage certificate na registered po sa ating local civil registrar or sa ating Philippine Statistics Authority or PSA. Ganon din po kung meron tayong mga dependent child o dependent children, hahanapin po yung kanilang birth certificate. Registered din po sa LCR or PSA. Para naman po sa mga secondary beneficiaries, hanapin po yung ating birth certificate ng yumaong miyembro. Kung yung parents po ay hindi po reported sa E1 or sa personal record form ng ating yumaong miyembro or kung meron pong discrepancy sa records na naitala sa SSS. Hahanapin din po ang death certificate na issued po ng LCR, Local Civil Registrar, or ng PSA, whichever is applicable. Kung yumao na po, kung may dati po siyang asawa, hanapin po yung death certificate ng asawang yumao. Kung meron po siyang dependent children and parents, kung namatay po yung isang parent ng ating yumaong miyembro. Ikatlo po yung marriage certificate din ng mga parents po niya registered with the LCR or issued by the PSA. Kung ang kanyang pagkamatay ay prior May 24, 1997. At panghuli po, affidavit attesting the parents' dependency for support ng ating yumaong miyembro. Okay, para naman po sa ating mga designated, yung mga beneficiaries na nailagay sa ating forms, hahanapin po yung death certificate issued by the LCR and PSA and whichever is applicable among the following. So, kung alin po dyan sa limang yan, spouse, if deceased member is a widow or widower, dependent children, and parents. If the deceased member died at the age of 65, kung namatay daw po ang miyembro ng age 65 or above, yung death certificate po ng mga magulang niya ay hindi nahanapin. Ayan. Other designated beneficiaries if filed by designated beneficiaries and legal heirs in accordance sa ating Civil Code of the Philippines if filed by legal heirs. And birth certificate ng deceased member for legal heirs, yung birth certificate ng two legal heirs. At ganun din po for birth certificate ng deceased member for legal heirs, yung birth certificate of at least two legal heirs. So, yan po yung mga basic requirements pero other documents may be required depende po sa kaayusan at yung mga nakatala po sa mga dokumento po natin. Kung may discrepancy po, halimbawa iba po ang pangalan ng mga magulang sa birth certificate or may mga maling spelling o may mga junior, senior, mga suffixes, maaaring mag-require po ng ibang dokumento ang ating opisina. So, for the manner of filing of death benefit, so, pwede pong online or over-the-counter. Online po for dependent legal spouse only po ito. Over-the-counter naman po pag secondary, designated, or legal heirs. Over-the-counter po ang filing natin. For online filing, so naririto po ang proseso. Turo ko lang po sa inyo na mabilis. Okay, under the benefits menu, punta po kayo dito sa death claim. Gagamitin po ninyo yung inyong account, hindi po sa yumaong miyembro. Yung sa beneficiary po natin. So, dapat meron na rin kayong enrolled na disbursement account pag gagamitin po ninyo tong menu na ito. So, pindutin lang po yung death claim. And then, meron po tayong ilang pong reminder po dito. Click lang po natin yung proceed. Indicate po natin yung SS number ng yumao pong miyembro. SS number niya, pangalan, date of birth, at petsa ng pagkamatay.
Tatanungin din po kayo dito sa screen kung ito by SS death or easy death kung work connected po yung pagkamatay niya. And then, click nyo lang po. Ipapakita po yung inyong estimated amount ng pension. Click lang po natin yung okay to continue. Okay. So, babasahin na po ng system kung ilan po ang hulog niya. Ganon din po kung qualified lamang po sa pension or lump sum. So, for this example, qualified po siya sa lump sum benefit. Yan. Proceed lang po natin. And then, meron lang po ilang mga tanong sa inyo ang ating system. Kung meron ba kayong under guardianship ba kayo, kung kayo po ba ay may kinakasama na o legally separated, kung kayo po ay nagtrabaho sa gobyerno, o nagtrabaho po sa SS sa ibang bansa. Ganon din po kung may tinatanggap kayong pension or iba pang benefit. So, proceed lang po natin yan. And then, pipiliin na po natin yung ating servicing bank o kung saang disbursement account ipapadala po yung makukuhang benepisyo once approved. Proceed lang po natin. Okay. Magkakaroon po ng prompt message. Okay lang po natin yan. And then, i-upload lang po natin yung ating marriage certificate and death certificate. Mahalaga po na malinaw po yung pagkaka-upload po ninyo. Ganon din po, dapat ito po ay colored in PDF file. Okay, check nyo lang din po yung ating contact details kung updated. Kung hindi po updated, kinakailangan po nyo magpasa ng SSS form or member data change request form sa malapit na SSS. Proceed lang po natin. And then, basahin lang po natin yung certification na maigi and then certify and proceed. Okay na po natin. Pagka okay, ayun na. Meron na po kayong resibo ng inyong naging transaction sa SSS. Matatanggap din po kayo through email katulad po nito na successfully submitted na po yung inyong application. Kapag over-the-counter filing naman po tayo, so, step 1, ihanda nyo po yung death claim application and supporting documents. Yung supporting documents, nandun po sa circular kanina na ipinakita ko po sa inyo. Yan. Mas mainam po na i-download na natin at i-print para nang sa ganun ay maayos na yung mga dokumento natin pagpunta ng opisina. Maghanda po kayo ng original and photocopy ng yung mga ipapasang dokumento. Ganun din po mga ID. Then, enroll din po natin yung ating disbursement account. Paggamit po ang inyong My SSS account. Kung kayo po ay miyembro ng SSS, ito po ay ipapadala sa inyong enrolled disbursement account. Kung hindi naman po, kailangan nyo po magpasa ng PESONet Accredited Bank ng disbursement account kung saan po ipapadala yung benepisyo. Okay, so submit nyo na po yung inyong application form together with the documents sa nearest SSS branch. And wait for the official notice from the SSS. You will be notified through text or email on the status of your application. Step 3. So, maaari nyo na po i-monitor yung approval ng inyong benefit and disbursement sa inyong online account. Kapag member po kayo ng SSS, magiging available po ito sa inyong online account. Kung hindi naman po, maaari po kayo mag-email sa amin, makatanggap na o hintayin po yung official notice from the SSS through email or text, or pwede rin kayo mag-email sa ating official email address, usaptayo@sss.gov.ph. Okay. Naririto naman po yung mga karaniwan na dahilan bakit nare-reject yung mga application na isinasubmit sa SSS patungkol sa death benefit. Ito pong mga ipapakita ko po sa inyo ay ayon na rin po sa ating Central Processing Group o yung mga grupo po ng mga processors dito po sa SSS. So, naririto po ang mga top rejection reasons. Number 1 po, claimant is other than spouse. Yung mga nagpapasa po ng application online at hindi naman po sila yung dependent legal spouse. So, nais naman po namin ipaalala na ang application po online ay para lamang po sa mga legal spouse. So, claimant other than spouse, katulad ng mga magulang, designated beneficiaries or legal heirs, may submit their application over the counter sa nearest SSS office. Okay, pangalawa po, yung claimant po ay may minor child o children. So, ganun din, kapag meron po tayong minor child, maaari pong ipasa po sa nearest SSS branch ng application together with the submission ng birth certificate ng ating dependent child or children.
Okay. Next, deactivated na daw po yung ating disbursement account or DAIM account ng ating claimant or beneficiary. Pag ganito po na deactivated po yung ating DIME account, kailangan po ipa-reactivate sa ating servicing bank. Or pwede rin naman na mag-enroll kayo ng bago subject for redisbursement ng ating bank account. Okay? And then, panghuli po, for submission of additional documents, maaring yung naipasa po natin ay meron pong mga nakita na discrepancies o iba pang dokumento nga hanapin, maaari nyo po ipasa yung hinahanap na dokumento over the counter for submission at interview na rin sa nearest SSS office. So, yan lang po yung mga common reasons ng mga rejected applications with regard sa ating death benefit. Okay? So, that actually ends my presentation on death benefit. Pero hindi pa po tayo tapos kasi meron po tayong mga tanong kayo na pinadala dito sa ating chat facility. Balik ko muna po sa inyong facilitator. Maraming salamat po. Thank you so much, Sir Jerry, for that very informational and detailed na ating presentation on the death benefit. So, mga ka-eskwela, dahil maraming nang magpa-file ng mga final claims, okay? So, meron tayong mga dapat iwasan. Okay? Ito yung mga ating mga scams na nakikita sa ating mga emails, text messages. Okay? So, be wary po tayo sa ating mga scams, mga ka-eskwela. Okay? So, ito yung mga sample. As you can see sa ating screen, meron nagpapa-download ng app. Okay? We have our official mobile app. Nakita nyo naman kanina. And also our official websites that is www.sss.gov.ph. So kung itong mga nakikita nyong sites ay merong nakalagay na SSS, please make sure to check the links kung yan ba talaga ang official site ng SSS. Okay? So and once again, SSS will never give links po. So be wary po ha, marami po yan. Phishing, vishing, smishing, and clickbaits po. Be careful po. Think before you click, mga ka-eskwela. Be careful po. Okay? Lalo na po yung mga final claims na yan po ay dapat sa ating mga mahal sa buhay or para sa ating mga retirement pension. So, mag-iingat po tayo mga kiswela. So, yan po ay babala ng SSS. If you found any scams or you doubt this type of messages or emails that you receive, as you can see on the screen, you can contact us at fid@sss.gov.ph or via our hotline that's 02-8924-7370. So, Sir Jeric, are you ready po? Sagutin ang ating mga questions? Yes, ready na tayo dyan. Okay, so ayan, let's go to our first question, Sir Jeric. So for our first question, unfortunately anonymous, paano po kung wala po dependence ng member? Di na po makita yung SSS number niya or any proof na siya ay member. Makakakuha pa rin po kaya ng death benefit ang kapatid or pamangkin niya? Opo, pag ganito po ang kaso, hindi nyo po alam ang SS number niya at wala kayong proof ng kanyang membership, yung mga pinakamalapit na kaanak niya ay maaari po magpunta sa nearest SSS branch. Dalhin lang po yung kanyang death certificate and any proof of identity. Ganon din po yung identity po ng kanyang mga kaanak. Kung ang pinakamalapit na kaanak ay kapatid, magdala po ng anumang katunayan na kayo po'y kapatid ng yumaang miyembro kasi hindi rin po basta-basta ibibigay ang kanyang identification ng yumaang miyembro ng SSS kung hindi po napapatunayan ang inyong kaugnayan sa kanya o kung talagang kamag-anak kayo due to data privacy. So magdala po ng mga proof ng inyong identification, ganun din po yung sa yumaang nating miyembro. At dun po natin determine kung sino po ang rightful beneficiary at kung may makukuha pa sa kanyang SS number. Okay, so thank you so much, Sir Jeric. So hopefully do sa ating anonymous sender ng question na ito ay nasagutan po ng malinaw ni Sir Jeric ang inyong question. Okay, so proceed po tayo sa ating next question. For our next question, again, anonymous po, medyo mahaba-haba. Let me read. My father passed away last December 2024 and my mother received the burial assistance, the funeral benefit last February 2025. However, my mother has not yet received my father's pension since March 2025. She has already processed the necessary documents to have the pension transferred to her. But until now, it still hasn't been received. So, Sir Jerry? Okay. Yung pinrocess nyo po bang dokumento na tinutukoy nyo dito ay for death benefit claim? Dahil may separate application po tayo for funeral and for death benefit claim. So, sabi nyo po mayroon na kayo na i-process na documents
at nakuha nyo na po yung sa burial claim. So, maaari po kaya na yun ay para sa burial claim or may separate application na po ba tayo for the death benefit claim? Kung siya po ang legal spouse at siya po ang yung nanay, maaari po i-file ito online through the SSS web portal o yung ating website account. Kung hindi naman po, at maaari kayong humingi po ng assistance sa nearest SSS branch para we are more than willing to assist you po on your concern. Okay? Okay, thank you so much, Sir Jeric. So hopefully, malinaw po ang ating question at ang kasagutan ni Sir Jeric. Okay, let's go to our next question. So again, another anonymous sender. Paano Ang daming anonymous ha. Oo nga po. So sayang Okay. po sana na shoutout ang inyong mga Oo. pangalan. So okay, again, paano po kapag ang namatay, ang status sa SSS is single, but married po siya, hindi lang nag-update ng beneficiaries? Opo. Pag ganyan po ang status niya ay single sa SSS at hindi pa po napapalitan yung kanyang pangalan sa amin, halimbawa, babae po ay namatay at single pa rin po ang name niya sa SSS, may tinatawag po kami dyan na static correction na tinatawag. Papalitan muna po yung kanyang status at pangalan sa SSS bago po natin ma-process yung funeral and death benefit claim. So, pag ganyan pong case, over-the-counter na po ang filing kasi po sasalungat po yung pangalan niya na single sa dokumento niya na naka-married. So, pag ganyan po ang kaso, over-the-counter mo, muna po siya for the static correction muna po ang tawag po namin dyan. Change of status nung namatay from single to married and then maipaprocess po natin yung mga papeles niya sa SSS. Okay po? Okay, thank you so much, Sir Jeric. So, pakiasikaso po ang ating updating as early as now para po hindi tayo magka-problema or ang ating beneficiaries kung sakaling tayo ay kunin na ni Lord. Okay, so let's go to our next question, Sir Jeric. Po. From Mel Bulanon. Okay, may pangalan na. Shoutout po, Ma'am Mel. Can the beneficiary, the daughter, since the legal wife has been separated for more than 20 years, still receive the death benefit if the deceased member had been receiving a pension for 12 years? Oh, so matagal-tagal na po. So, Sir Jeric? Opo. Yung ulitin ko po, no, yung ating deceased member ay tumatanggap na ng pension for 12 years. Tapos yung kanyang beneficiary, yung daughter niya, since yung legal wife na daw po ay separated na for more than 20 years. Kung separated na po for more than 20 years, so wala na pong dependency for support po ito. So, yung daughter po ba ang tinutukoy ninyo? Can the beneficiary, yung daughter, still receive? Kung yung daughter po ay, tingnan po natin kung siya po ay dependent minor child pa po ba yung ating daughter? Kung dependent minor child pa rin po, kung sino po ang guardian ng bata, ay maaari po mag-file for benefit under dependent support o yung dependent minor child. Yung kung sino po yung guardian ng bata, siya po magiging guardian. Yung babayaran po natin in behalf of the children or dependent minor children. Ngayon, kung hindi naman na minor yung bata, meron lang po kasi tayong tinatawag na 5-year guaranteed period sa retirement pension. Kung wala na pong primary beneficiaries, wala na po tayong mababayaran kasi based on the question itself, hindi na po dependent for support yung legal spouse at wala naman na dependent minor child, wala na pong death benefit kapag ganito. Pero subject for evaluation pa rin po. Kasi nakadepende pa rin po tayo. Nakadepende lang ako sa question ng participant. So, to determine specifically kung meron pang makukuhang benepisyo at meron pang minor child, we suggest to visit the nearest SSS branch para ma-verify po natin yung records ng inyong father or sino man po na yung maong miyembro, yung tinutukoy po ninyo. Okay? Salamat po. Okay, thank you so much, Sir Jeric. Thank you po, Ma'am Mel. So hopefully malinaw po. Okay, let's go to our last question na, Sir Jeric. Okay, for our last question from Ma'am Edith. I think nagtanong na rin po siya kanina. So thank you po, Ma'am Edith, for actively participating and keeping until the end. Okay, staying tuned until the end. So for her question, mabuting araw. If ang retiree pensioner ay nag-pension at age 60, then namatay at 61 years old, then na-transfer sa kanyang surviving spouse ang pension. But unfortunately, namatay after a year yung surviving spouse. Meron pa bang makukuha as guaranteed pension dahil hindi pa umabot sa 5 years guaranteed pension? Thanks for clarification. May question yung clarification. Okay.
Sir Jeric? Opo. Salamat po sa inyong question. So, meron pa tang natitira na 5-year guaranteed pension. Ano po? So, yung mga legal heirs po nito, doon muna po tayo sa death benefit. So, kung meron pa pong ibang beneficiary na maaaring mabayaran under death benefit, maaari na pong i-file ito subject for evaluation naman po ng ating processing center. And then yung 5-year guaranteed pension po na remaining, i-divide po to equally sa kanyang mga legal heirs. Pero subject muna po, titignan po muna natin syempre yung date of contingency and the documents submitted. At i-interviewin din po ito ng ating processing. Kung wala na pong iba na primary beneficiary na dapat mabayaran. Okay, ano lang po, pasa lang po sa nearest SSS office pag ganitong mga cases dahil evaluate naman po yan ng ating opisina. Yan. Meron pa rin naman po makukuhang benepisyo. Titingnan lang po specifically yung records ng ating yumaong miyembro. Pero as to the question, nakabase lang po tayo sa question niya at hindi po sa records talaga kasi wala naman tayo nakikita ngayon. Based sa question, yes, meron pa rin naman po kasi may benepisyo pa pong nakaiwan o nakabinbin base po sa records po ng ating miyembro sa SSS. Salamat po. Maasahan ang kabalikat ng bayan, handog sa miyembro, serbisyong magkabago. Express.